Kaso, nakapagpa-blotter at may barangay protection order na po si Megan matapos umanong bugbugin ng kanyang ka-live-in partner matapos niyang makipagkalas dito. Naging usap-usapan tuloy sa social media ang litratong ipinost naman ng kanyang kaibigan kung saan naka-neck brace ang anak ni Ka Freddy. Kaya naman, ang tanong ng marami, Attorney Gabby, sakop ba ng Anti-Violence Against Women and Children Act or law ang kaso ni Megan gayong mag-live-in lamang sila at hindi pa mag-asawa? Well, of course. At yung sakop po ng Republic Act 9262 ay hindi limitado sa mga asawa lamang, whether legal or hindi, di ba? Okay. Kasama rito ang kahit na sino with whom the person has or had a sexual or dating relationship. Okay. Malinaw. So kahit na ex-boyfriend, dating karelasyon, kahit na walang commitment, kasama dito. At dahil ang wording nga ng batas ay hindi limitado sa mga lalaki lamang, maliwanag na ginagamit ng batas ang gender-neutral word na person na who has or had a sexual or dating relationship with a woman. So kasama din po dito ang tinatawag nating lesbian relationship. So ang proteksyon ng kababaihan sa ilalim ng Republic Act 9262 ay napakalawak ng saklaw, married, unmarried, babae, lalaki, basta lahat ng form of violence laban sa kababaihan sa cloud dito. Oo, pero syempre may ilan din na nagsasabi baka daw ito'y discrimination naman laban sa kalalakihan. Dapat daw may equal protection rights din ang mga lalaki sa batas, hindi ba? Well, nasagot na to sa kaso ng Garcia versus Judge Drilon. At ito ay isang kaso na umabot sa Korte Suprema at si Justice Bernabe ang sumulat dito. Dahil nga daw, sa kasong to, ang pakiramdam ng lalaking asawa ay napakadehado niya sa proteksyon na binigay sa asawa niya. Kasi sa pamamaraan ng mga protection order, sinigurado ng korte halimbawa, talagang protektado yung babae, yung pagpasok sa bahay, paggamit ng kotse, yung restraining order na bawal lumapit sa asawa at mga anak, yung lalaki, basta napakahaba ng protection order. So sinabi ng korte ng isang batas tulad ng Republic Act 9262, pinasa po yan dahil meron talagang unequal na relasyon sa mga babae at lalaki at based sa mga statistics, talagang madalas ang usual na biktima ang kababaihan sa mga acts of violence mula sa mga kalalakihan. At kung meron nga daw mga kaso ng husband abuse, usually naman ito ay dahil umaalma na rin lamang ang isang babae matapos ng matagal na pagtiis sa lalaking umaabuso sa kanya o yung tinatawag nga nating battered wife syndrome. Oo, tama naman yun, di ba? Meron namang mas matimbang na batas para sa mga kababaihan. Pero ang sinasabi nga nila, pwede daw bang magsampa ng iba pang kaso, at least on the case ng mga nabubugbog na babae? Physical injuries, halimbawa, pwede ba yun? Actually, sa ilalim ng Republic Act 9262, kasama na dito yung kaso ng physical injuries. Ang mabuti lamang ay mas pinataas ang penalty sa ilalim ng anti-vowsy law kaysa sa usual na kaso ng physical injuries. So halimbawa po, kung ang kaso ay for slight physical injuries lamang, kasi nga maraming gradation sa batas natin, kung hindi ka masyadong binugbog, slight physical injuries lamang. Sa ilalim po ng Revised Penal Code, 30 araw lamang ang penalty na maximum. Pero kung i-file ang kaso sa ilalim ng anti-vowsy law, hanggang 6 na buwan ang penalty. At ganun din for less serious and serious physical injuries, mas malaki by 1 degree ang penalty ng kulong. Pero syempre, kung sinabi ng asawa, ako ang binugbog, pwede rin siyang mag-file ng physical injuries, pero mas mababa ang penalty. Yan. Sana may mga natutunan tayong mga kababaihan, ganyan din syempre mga kalalakihan. Thank you very much. Maraming salamat. Yan po naman si Attorney Gabby.